Alright, mega love shoutout mga kakabsat. Shoutout ulit, John De La Torre, ML Ko Gameplay Vlog, El Batabon, Makwan, at saka sa lahat ng mga nandito, shoutout. Ito, pag-usapan nga natin saglit itong si Belgica. Nagkalat na naman mga kakabsat Nagkalat na naman. At dito sa INC pa talaga nagkalat. O sige, tuloy. Kung pag-uusapan natin ang donasyon sa kampanya. Pag-usapan natin ang donasyon sa kampanya. At ang pagtanggap ng milyong-milyon mula sa pribadong tao. Pagtanggap ng milyong-milyong. Kano daw? Milyong-milyong. Ang pagtanggap ng milyong-milyon mula sa pagtanggap ng milyong-milyong mula sa mga pribadong tao tulad ng ginawa ni Marcoleta. pribadong tao. Bakit si Senador Marcoleta lang ang nakikita ninyo? Pakisagot nga mga kabsat, bakit daw si Marcoleta lang ang sinisingle out? Halos lahat naman daw, pati si Pangulong Bongbong Marcos nakatanggap ng mga donasyon. Nako pa, Belgica, mukhang hindi mo pa rin alam. Bobo ka pa din. Silipin din natin. Silipin din natin. Ang Malacanang noong 2022. Uy, wow! Nasilip ba? Nasilip? Si Pangulong Bongbong Marcos. Ano kay Bongbong Marcos? Nakatanggap ng 624 at 68 million. Mula sa pribadong donor. Nakatanggap si Pangulong Bongbong Marcos ng mga donor. 600 million. Naku pa, mahigit 600 million. At sino ang mga nag-donate? Ayan, sino-sino ang mga nag-donate? Sige, banggitin mo. Banggitin mo. Si Secretary Anton Lactameo na ngayon ay Special Assistant to the President. Paldo. 247.32 million pesos. Wow, 200. Ano siya ngayon? Espesyal na assistant ng Pangulo sa Malacanang. Ay, Gabinete. Wow. Ang galing. Pangalawa, Ang galing. si Mel Robles. Si Mel Robles ng PCSO. Nag-donate ng 30 milyong peso. Wow, nag-donate ng 30 million pangalan nito? Piso. Si Robles. Ngayon, siya ang General Manager ng PCSO. Tama! Tumpak, ang galing-galing mo talaga. Ang galing-galing mo talagang kumag ka. Ikatlo, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Laurel Jr. Nag-donate ng 30 milyong piso sa Alright, 3 milyong pong piso. 3 milyong pong piso. partido. Ano siya ngayon? Kalihim ng Department of Agriculture. Yun! Tanong, Bago ka magtanong, tanungin mo muna ang sarili mo. Yang mga donasyon ng 3 taong binanggit mo, nakadeclare ba? Alak nagkamote. Yung mga binanggit mo, ikaw, Belgica, nakadeclare ba? Kumpara sa ginawa ni Marcoleta na hindi niya dineclare. Sige nga, kumag! Nagbanggit ka na nga lang, hindi mo pa ni-research ng tanga. Butragis ka talaga o basta DDS talaga, bobo mga kakabsat. Lahat ng binanggit niya, declared donators. Nag-donate talaga sila. Diniklara ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sose. Ang problema kay Marcoleta, wala siyang dineclare. Ibig sabihin, yaman niya yung ginamit niya. Yun ang pinagkaiba. Bobo! Tanginang itong mga DDS na to. Tapos bobolahin mo yung mga INC sa harap mo. Pastor ka pa man din. Anak ng kamote. Yun ang pinagkaiba ng mga politikong nag-declare. Hindi tulad yung pinagtatanggol mo na si Marcoleta na may kaso na ngayon. Kinasuhan na siya ngayon. Ngayon din. Kinasuhan na. Si Marcoleta, kinasuhan na. Pero yung binabanggit mong mga nag-donate, declared. May diniklara si Pangulo na mga nag-donate sa kanya.
Ang tanong, si Marcoleta meron bang dineclare? Utak, wag mong lokohin. Hindi lahat ng tao maloloko mo dito. Beli ka, pastor ka pa man din, mangibabain ka. Anak ng kamote, ito, ngaw-ngaw to ng ngaw-ngaw. Ngaw-ngaw to ng ngaw-ngaw. Kaya natin pinagtatawanan to eh. Ano ba nagawa nito ng panahon ni Digong? Meron bang napakulong to? Ano yung anong pangalan ng nito, mga kapsat? Anong pangalan nung opisina nito na binuwag na ni Pangulo kasi useless? Ano na yun? Nakalimutan ko tuloy. Anak ng kamote, oo. Yun ang pinagkaiba. Na binabanggit mo. Ang dami mong pinanggit. Ang problema, nakakalimutan mo. Lahat ng binanggit mo, declared donators. Nag-donate talaga sila. Totoo naman, nag-donate. Naka-declare. Si Marcoleta, ang tanong, nag-declare ba? Hindi. Wala siyang dineclare. Ibig sabihin, siya ang gumastos sa sarili niya. Yun ang malaking pagkakaiba. At inamin mismo ni Marcoleta yan. Tanga! Putra. Ayun, hindi PICC. Hindi parang Mas letter P din yun eh. Letter P din yun, hindi PICC. Yan. Tama ito. Si Brad, PACC. Ikaw ang PACC chairman, di ba? Ang tanong, may napakulong ka ba sa flood control? Sa bagay, bakit nga naman namayagpag nga kayo diyan, 'di ba? Anong sabi ni Diskaya nung tinanong siya ni Pugante ba to? Anong sabi ni Pugante ba to? Mr. Diskaya, kailan ba talaga kayo namayagpag? Sa DPWH, sa inyong mga project? 2016 ata. Ano ba talaga ito to? 2016 po. Biglang napatameme. Si Pugante ba to? Kasi damay-damay na. Wala na. Diyos ko po, Rudy. Tapos ngayon, babanggitin mo yan yung mga nag-donate. Malamang malaki ang mga nag-donate kay Pangulo at declared yun. Ang problema, sa binabanggit mo, deklarado. Ikaw, yung binabanggit mo ngayon kay Marcoleta, ang tanong, declared ba? Di ba zero donation? Ibig sabihin lahat ginastos niya. Alak ng kamote, oo. Diyos ko po, Rudy, yan ang problema sa inyo mga garapata eh. Yan ang problema sa inyo eh. Anak kayo ng kamote, puro kayo, pinagloloko nyo yung mga nasa harap ninyo. Dinamay nyo pa yung INC. Sa bagay, okay naman. Total, matitigas din yung mga yan eh. Anak kayo ng kamote. Sige, tuloy, ano pa sasabihin nitong kumag na to? Bakit kapag kaalyado ng palasyo ang tumanggap? Bagoy, porket kaalyado ng palasyo, hindi daw anak naman ng kamote. Ay, nako, Greco, Diyos ko. Kaya katalunan eh. Walang naniniwala sa'yo, kaya katalunan, di ba? Kulelat ka, di ba? Diyos ko po. Ng daan-daang milyong pisong pribadong pera mula sa mga negosyante. Na kalaunan ay binibiyayaan ng matataas na posisyon sa gobyerno. Wow, binibiyayaan. Kung qualified naman sila, di ba? Kung qualified naman sila, why not coconut? Di ba gawain nyo din? Kaya nga, di ba, hindi imposible yung sinasabi nung donator ni Marcoleta na si Mike Defensor. Wala naman akong hinihiling kay Senator Marcoleta. Kaya ako siya binigyan ng donation. Diba? Wala naman akong hinihiling. Utot nyo! Anak kayo ng kamote. Ang tanong, declared ba? In short, nagsinungaling. Pagsisinungaling ang ginawa ninyo. Ngayon, babaluktutin nyo. Ngayon may kaso na. Kinasuhan na ngayon. Kinasuhan na ng ombudsman. Nakahain na. Diyos ko po, Lord Rudy. Magdasal-dasal na kayo. Galingan nyo ha. Mga kumag. Tinatawag ninyong legal at hayag at malinis na... Pare-parehas na sila ng estilo na pati parang si Amy Marcos, si Robin Hood. Nagsalita dito yun, Robin Hood tsaka si Kan. May mga pinagsasabi siya, pinakita ko na sa inyo kahapon. Anak talaga ng kamote itong mga talunan na to. Donasyon. Pero kapag ang isang tapat na mambabatas tulad ni Marcoleta... Tapat naman babata si Marcoleta. Kailan? Tandaan nyo, nangako siya 2,000 na kuryente, mas bababang kuryente.
2,000. Libre na. Putragis, more than 1 year na. More than 1 year na. Alak ng kamoting 2,000 yan. Si Boy 10K. Ilang taon na lumipas. Nagkatotoo ba? Itong kay Marcoleta, mas mababa. 2,000 pinangako niya. Diba? Hanggat sa merong nagkompronta sa kanya. Diba yung babae na panon yun? Kinumpronta si Marcoleta. Alam nyo, Senator, kaya kita binoto kasi sinabi mo pag yung kuryente naging 2,000 pababa, libre na. Kaya kita binoto. Face to face, sinabi niya kay Marcoleta. Anong sagot ni Marcoleta? Darating din tayo dyan. Darating din tayo dyan. Patragis, pinangako mo, anak ng kamote, oo. Asan na? Ha? Tapos, honest si Marcoleta. Bakit hindi naging honest sa kanyang sose? Bakit zero donation? Naging honest siya nung bigla niyang nasabi, sa totoo lang, may nag-donate naman. Yun, dun na siya honest. Naging totoo siya. Dun lang sa partner, pero dun sa sose, ay, Diyos ko po, Lord. I doubt. At malinis na donasyon. Ano daw? Doon sa gobyerno, pribadong pera mula sa mga negosyante na kalaunan ay binibiyayaan ng matataas na posisyon sa gobyerno. Tinatawag ninyong legal at hayag at malinis na donasyon. Pero kapag ang isang tapat na mambabatas, wow, tapat daw na mambabatas pero sinungaling sa sose. Ang galing mo talaga, Greco Belgica. Potragis kayong talagang magarapatang DDS. Diyos ko po, Lord Rudy. Ang tapat-tapat talaga ni Marcoleta. Ang masyado siyang tapat, no? Hindi nga niya naamin, di ba? Na meron siyang donasyon doon sa sose niya. Pero, bigla na lang lumabas sa bunganga niya. Napaamin siya. Hindi niya napigilan. Nakalimutan niya, naka-live sila. Tapos, ng maliligayang araw. Ngayon, may kaso na. Yun ang pinagkaiba ng mga ibang politiko na mayroong nag-donate, deklarado. Pero kay Marcoleta, hindi niya dineclare. Kaya siya, kinasuhan. Diyos ko po, mahirap bang intindihin yun? Mahirap ba intindihin? Marcoleta na kolelat. Nag-iingay ka na naman, anak ka ng kabote. tulad ni Marcoleta, wow, ang tinulungan ng mga kaibigan para sa kanyang advokasya. Agoy. Ginagawa ninyo ng kriminal ang kahulugan ng pagkakaibigan at tinuturing ninyo itong indirect bribery. Ito po ang mukha ng hustisya sa ilalim ng administrasyong ito. Tragis. Oh, wag kang iyak. Kapag kakampi, may proteksyon. Pag kritiko, hinahanapan ng butas para makasuhan ng plunder. Tell it to the Marines, kumag. Oh, ayan, Mabsat, narinig nyo. Narinig nyo? Narinig nyo yung kumag? Honest daw si Marcoleta, Diyos ko Lord. Kailan pa? Diyos ko po, Rudy, si Leonardo, shout out. Nandiyan ka pala. Sir Tony, nandiyan ka rin pala. Shout out, Sir Tony. No? Anak ng kamote. Anmon Lee, shout out, Kapsat. No? Sa mga bago pasok sa inyo, shout out. Huwag kalimutan mag-like. Oy guys, kung na lang. Baka naman, 10 subscriber na lang. Road to 141,000 na tayo. It's already, ilan na ba? Pakita ko nga lang saglit. Ilan na ba? Teko, baka nagbago. Baka biglang baka siyam na lang. Check natin ha. Hoy! 8 na lang mga kakapsat! 8 na lang! 8 na lang. 141 na tayo, Mabsat. 8 na lang. Baka may hindi pa nagsusubscribe dyan. Subscribe na kayo, Mabsat. No? Ibang klase talaga itong si Mabsat. Ibang klase talaga itong si itong si Greco. Napakalinis ni Marcoleta, no? Napaka-honest. Pero hindi siya naging honest sa kanyang sose, Diyos ko Lord. Umamin na lang kasi wala na. Nasabi niya sa kanyang bunganga mismo, galing sa kanyang ebidensya.
Wala na, nasukol na. Naka-live pa man din. Wala na. Diyos ko Lord, wala na. Tapos ang maliligayang araw. Diyos ko Lord. O siya, magkano tayo, no? Time check. 11:37. Sige, last topic tayo. Tapos, lunch break. Pag-usapan natin si Marcoleta yung kaso niya ngayon, no? Yung kapafile na kaso. Okay, so maraming salamat, Boying Rimulya. Hindi mo binigo ang taong bayan ngayon dahil ginawa mo ang salitang this week, kakasuhan na yan si Marcoleta. Pag-usapan natin yan sa next live stream natin mamaya pagkatapos ng lunch break natin. Pero mag-last topic muna tayo. Again, shoutout sa mga kasama natin. Countdown tayo in 30 seconds, mga kakabsat.